del Sur PNP. Kahapon na yung verbal instruction po yung ating RD at saka yung PE natin na kapag-working test si Sir Nico, willing naman po siya pati po yung mga ibang personnel na sending po sa News Investigation. Binisita ng hepe ng Police Regional Office Electo ng Vigo City noong Miyerkules at nililib sa pwesto si Nico. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Martajes Jr., pinaghahanap na nila ang persons of interest sa pagpatay kay Bukol na binaril habang nag-livestream. Pero maraming anggulong iniimbestigahan ngayon ang Bureau of Special Operations Task Group. Kabilang dito ang mga pinapatikos na pulis at politiko at mga dating nahuli ng barangay chairman. Hindi rin nire-reject yung mga na-reject or ni Kapitan Bukol before ng mga suspect. Meron din mga involved sa allegedly sa drugs. Sa crime scene, may nakita ang mga otoridad na bahagi ng bala na maaaring makatulong sa pagtukoy sa ginamit na baril at kung sino ang nasa likod ng krimen. Bumuhos din ang mga nakikiramay sa buhay ng biktima. Sabi niya, nanghihinayang sila sa sinapit ng kapitan. Sinabi naman ang ama ng biktima na may nauna nang natanggap na death threat ang anak. Gusto nila mahuli ang suspect bago pa man mainibig si Bukol. Christian Bulosa, ABS-CBN News. Sinagot ni Agriculture Secretary Francisco P. Laurel ang pagpangatang ni dating Congressman Saudi Co na may kinalaman sa importasyon at iba pang isyu sa agrikultura. Ayon sa kaligid, ilang beses huminisi ko ng malalaking alokasyon sa kinakailangan na asukal at isda pero hindi ito napagbigyan. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sabi ko, ang masasabi ko sa'yo, uwi ka na, harapin mo lahat. Kasi nungalingan na parang palabas sa TV at online. Ganito inilarawan ni Agriculture Secretary Francisco P. Laurel Jr. ang mga paratak ng dating mababatas na si Saldico. Kaugnay na mga isyu ng umano'y katiwalian sa importasyon at agrikultura. Sa pahayag ng alihim, mismong si Ko ang humingi ng malalaking alokasyon sa inangkan na asukal at isda. Noong March 2024, ipinatawag umano ni Ko si Q. Laurel sa Moro Town Home sa Makati para ipakilala ang isang major sugar importer. Basically, hinihingi sa akin ni Saldico kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024.